patient will be able to execute the activities of daily living. Kasi nga, may mga limitations. Ikaw bilang eye care practitioner, you want your patient to use the remaining vision na magagamit pa niya rin yan in the delivery of the activities of daily living. Okay? So sabi dito, ano implication ng old definition sa new definition? In the new definition, we are focused on the real world needs of our patient. No? Kaya nga, sa susunod na semester, when you are handling patients with low vision condition, kasama sa inyong case history taking ay ano po ba ang need nyo, patient? Pero itatanong mo lang yung question na yan sa mga patients with low vision condition na nandun na sila sa acceptance stage. Alam na nila na very minimal yung remaining vision nila. Kasi hindi mo pwedeng tanungin yan sa pasyente na ano po ang need nyo kung nasa in denial stage siya. Meaning, kahit na very poor ang vision niya, talagang diagnosed na as low vision case, pero sa thinking ng patient, ay kaya ko pa yung 2020. Huwag mo itatanong yun. Kasi unang-una, bago mo gawin yung assessment na yan, andong ka sa stage na may acceptance na si patient na siya ay isang low vision case. Otherwise, ang sasabihin niyang need niya, Doc, gusto ko pong mabasa yung pinakamaliit. O, di ano na yan, magkakaproblema tayo. Di ba? Kasi tinanong mo ano need mo? Kailangan, alam mo, aware ka na yung pasyente ay nasa acceptance stage siya. Alam niya na siya ay low vision case. Okay. Kasi, bakit kailangan nasa acceptance stage siya ng kanyang remaining vision or his visual condition? Kasi pagkakaganon, pagka nagtanong ka ng patient, ano ang need mo, ang sasabihin niya, Doc, sana naman lang ma-recognize ko yung kausap ko, makita ko man lang yung mukha niya. 'Di ba? So ikaw gagawin mo lahat ng paraan para at least makita yung mukha. Or sasabihin niya sa'yo, Doc, kahit man lang sana yung signage, no? Yung paglabas ko, alam ko na ito yung KFC, alam ko na mercury drug ito. Yun lang. So simple lang yung mga gusto ng isang pasyente na alam niya na may low vision case siya, kaya nga real world needs. Okay? Eligibility for support. In the old definition, it's restrictive. When you say support kasi, pwedeng government support yan and everything, di ba? Dito kasi, sa updated definition, sabi dyan, because of this definition, naka-concentrate ka sa functionality ng isang patients with low vision condition, there is access to rehabilitation services. No? At ang rehabilitation services, eye care and rehabilitation services, kung updated tayo sa current events natin, that is now included in the PhilHealth. Diba? So, yung mga mommy at daddy natin mga optometrists or mga kamag-anak na optometrists, alam nila yan. Kasi yan ang pinag-uusapan ngayon sa mga optometry conventions and conferences. That the eye care services are now included in the package of the PhilHealth. Remember, di ba dati, naririnig nyo naman yan sa mga oldest nyo, di ba? PhilHealth. Kasi kayo, wala pa kayong pakialam sa PhilHealth, hindi pa kayo working. Importante ang PhilHealth kasi once na na-hospitalize ka, may discount ka kasi member ka ng PhilHealth, di ba? Dati yung ano lang, hindi kasama ang eye care services. Ngayon, kasama na. Pero dapat, baka sabihin mo, uy, bakit yung mami ko, optometrist, hindi naman niya nababanggit yun. Kasi kailangan, ipinapa-accredit natin yung ating optical clinic na maging PhilHealth accredited siya. Yan. Okay? Next. So, alignment with IPEC and SDGs. Sa old definition, hindi siya naka-align dito. So, ano yung IPEC and SDGs? Mamaya malalaman nyo yan, no? IPEC stands for
international, tawag dito, this is about patient-centered eye care. Yung SDGs, yung iba dyan, yung, pero actually kahit hindi leaders, alam nyo dapat na Sustainable Development Goals. Mamaya, in the coming slides, mabibigyan kayo ng explanation about the SDGs at saka IPEC. Okay? Next. So, kanina, pinag-usapan, nabanggit na natin yung legal blindness. Okay? Wait. So, sabi natin, we considered as the patient as legally blind if the visual acuity is 2200 or worse, no? Or a visual field of 20 degrees or less, no? Tapos dito, may term na tunnel vision. Parang nakasilip ka sa tunnel, di ba? Tanong ko, ano bang magbigay nga kayo ng ocular disease that will result to a tunnel vision? Ano po? Recall tayo ng ocular disease ni Dr. Suarez, Sherwin. Glaucoma po. Okay, glaucoma, di ba? Glaucoma. Alam natin, in glaucoma, ang munang mawawala, yung mga gilid-gilid. Yan yung sasabihin ni patient, Dok, bakit ganon? Walang problema pagkaharapan ko yung target eh. Ang problema ko, bakit yung left side ko tsaka right side ko medyo kumikipot, no? Parang hindi ko na nakikita yung mga gamit sa left or right side ko. This is tunnel vision. And one of the ocular diseases that will lead to a tunnel vision is glaucoma. That is only one, ha? Marami. Dapat i-recall natin ano ba yung mga ocular diseases affecting our peripheral retina. Another one is retinitis pigmentosa, di ba? Yung periphery muna ang affected. But again, in the severity of the condition for both glaucoma at saka retinitis pigmentosa, even the central vision is affected. Again, legal blindness is not equivalent to a total blindness. Kasi may nakikita pa si patient. Pwede mo sabihin ang legal blindness can be a form of low vision or can be a form of partial blindness, di ba? Kaya ginagamit yung term na legal blindness, sabi ko nga sa inyo kanina, for legal purposes. Kasi in other countries, very important yung diagnosis na yan or assessment ng isang eye care practitioner na itong tao to ay legally blind. Marami kasi silang nagkukuhang benefits from the government. No? Kaya nga sa atin naman, ang equivalent naman yan, di ba? PWD card. Pero, again, in reality, ang talagang considered mo ang visual disability na to fall under the persons with disability at makapag-avail ng PWD card, ang best corrected visual acuity is 20/70. Hindi yan dahil sa taas ng grado. No? May mga pasyente minus 20 ang grado, pero 20/20 ang vision niya. Meron namang pasyente minus 2 lang ang grado, pero 20/200 lang ang vision. So it's not the power, no? Higher grade means PWD, hindi. It's the best corrected visual acuity of the patient. 20/70 poorer to consider it as PWD. Yun talaga ang dapat. Ngayon, kung meron sa inyo nakakuha niyan, hala, hindi kayo nagsabi ng totoo. Kasi yun ang totoo sa PWD card. Next. So, blindness. Papasok dyan yung partial blindness in which legal blindness is an example or low vision is an example and the other one is total. Okay? So kapag ka sinabi mong partial, pwede natin sabihin partial sight, limited sight. Pag total kasi,
complete lack of light perception. Not only lack, but no, NLP na yan. No light perception na talaga yan. Kaya nga, ang iyong recording sa visual acuity, NLP. Hindi mo inilalagay na NA, not applicable. Dahil wala kang makuhang measurement. Pag din nakita kahit ilaw, NLP. O recall tayo ng ating visual acuity taking na natapos naman na kayo before. 'Di ba? 'Di ba? The test distance for visual acuity taking is Review tayo. Ano po? Anyone can answer. Visual acuity taking at distance. What's the test distance? Ano na? Okay, 20 feet, di ba? Kasi sanay tayo nga sa ating Snellen notation. 20 feet or 6 meters, di ba? Then, we present the chart. Mapa Snellen chart pa yan, mapa ETDRS chart pa yan, HOTV chart pa yan. May eye chart tayong ginagamit sa patient, di ba? Then, this is being done monocularly, ODOS, OU. Pagdating sa mga future discussion natin, iba ang pag-take ng visual acuity ng isang patient with low vision condition. Okay, so sa regular visual acuity taking, we present the chart at the distance of 20 feet or 6 meters. We ask the patient, we present the eye chart and we ask the patient to read it. Patient, up to what line can you read? Then, it's the best that you point the target that you want your patient to read, no? So, nag-point ka sa biggest letter. Sabi ni patient, ay, doc, wala black lang yan. No? So, hindi niya ma-identify yung number o yung letter. Ang susunod mong gagawin, di ba, ay, at 20 feet distance, hindi niya makita, or 6 meters distance, hindi niya makita. What's the next thing that you are going to do for visual acuity taking? Anyone? Sige po, sagot po. Thank you. Papalapitin po yung patient para maging closer yung distance po. Okay, sige, papalipitin natin ang patient. Pero, if by chance, hindi steady ang Dok, ano pa rin siya talaga? Black lang, wala ako nakikita. Ano na yung next mong gagawin? Anyone? Dami Finger nyo. counting po. Okay, thank you. Finger counting tayo. So sabihin mo, patient ha, I am presenting my hands. Tapos, sabihin mo sa akin, ilan yung, bilangin mo yung fingers na pinasend ko. Kaso, nung pinasend mo na yung fingers, nagganyan ka na, nagganyan ka, ganyan. Lahat mali ang sinabi niya. Ano yung next mong gagawin? Hand movement. Okay, hand movement. O sige, patient ha, may gagawin ako. No? Sabi mo sa akin anong ginagawa ko. Sabi ni patient, nagwe-wave ka ba ng hand mo? O pag sinasabi mo, nagwe-wave ako ng hand ko. Dapat, may verification ka doon, hindi lang hand waving ka. Sabi mo, sige, ano yung direction ng pagwe-wave ko? Sabi niya, ayan, up and down, nagwe-wave ka, taas baba. So, ang recording mo, hand movement at 1 meter, di ba? Pero in cases, nag-wave ka na, ang tagal mo nagwe-wave, sabi niya, may ginagawa ka ba? Ano yung next na gagawin mo? Kay patient, hindi niya na-recognize yung waving hands mo eh. Perception po. Okay, you present alike. So, pwedeng yung room illumination mo, yung module mo, patayin mo yung room illumination doon. Then,
You present a light. Siyempre, di mo sasabihin, nagpe-present ako ng light, ha? Sabi mo kay patient, saglit lang, ha? Tapos, patient, meron bang difference? Oo, parang lumiwanag. Oh, di may light perception tayo. Pero sundan mo, hindi lang gusto mo na na lumiwanag, 'di ba? Na na-acknowledge na yung light. Pwede kasi nating dito tayo susunod. Kasi yan yun, di ba? Na-perceive niya. Perceive the difference between light and dark or daylight and nighttime. Kaya nga sabi natin kanina kahit na ang remaining vision ng pasyente is light perception, it is your task as an eye care practitioner to give the best management to your patient. Kasi yung light perception na yan is very useful for your patient. No? Kasi kung naglalakad siya, alam niya, parang napapunta ako sa madilim na lugar Hindi ito yung way pauwi sa amin, mali ako. 'Di ba? Kasi alam natin, kahit na light perception lang yung pasyente, gumagamit yan ng other senses na pag-aaralan nyo at gagawin nyo sa vision rehabilitation na subject. No? Other senses sa kanyang mobility paglalakad, tapos, yung remaining sight niya, nakita niya na naramdaman niyang madilim to. Hindi ito yung way sa amin. Kasi yung way sa amin, napakaliwanag ng poste dun No? So, very useful sa kanya. Alam niya rin kung umaga or gabi, di ba? Yun. Next. Ngayon, sabi nga natin, sa visual acuity taking, hindi lang if the patient able to perceive the light. Gusto rin natin ang light projection, able to detect the position of light. Kaya nga, ang usually ginagawa dito sa Resources for the Blind, if you are familiar with that, RBI, this will be one of your future internship site. Sa dark room si patient. Pagpasok sa dark room, they will present at a light. Then they will ask the patient. Siyempre sabi ng patient, bakit biglang lumiwanag? Ngayon, aside from biglang lumiwanag, sasabihin mo kay patient, sige patient, kung biglang lumiwanag, saan banda? Saan mo napansing medyo maliwanag? Sabi ni patient, parang yung liwanag galing sa harapan ko. O able to detect the position of light. Or sabihin niya, parang yung liwanag nasa bandang ulo ko. Doon mo yata nilagay. Or sa likod lumiwanag Doon parang nagkaroon ng iba No? Light projection ang ilalagay natin. Okay? Balik tayo sa vision impairment. Okay? So, sabi natin, we have several categories of visual impairment. Wait lang Wait lang. May phone-in question lang. Dali lang. Sasagot lang ako ng chat. Okay, so vision impairment. Sabi natin kanina, we have several categories of vision impairment. Mild, moderate, severe, profound. Diba? So around the world, there are about 2.2 billion living with different categories of vision impairment.
So, once naggagamit ka ng eyeglasses, pag tinanggal mo yan, malabo ang mata mo, kasali ka dito. You are suffering from visual impairment. Teka ha, unang napapagod yung laptop ko, ayaw niya. Ayaw niyang mag-move. So, among the 2.2 billion globally suffering from vision impairment, sinasabi dito, almost half, yung 1 billion, can be prevented or addressed. No? With the help of the eye care practitioners, both the optometrists and ophthalmologists, kaya nga kailangan may access ang lahat ng tao di ba? The human population should have an access to eye care services. Para nga kung ano merong type ng vision impairment sila meron, ay ma-address. Kasi 1 billion pa yan. Very few ang ating mga eye care practitioners, no? Ngayon, tignan natin kasi nung nagre-research ako, if we have a latest data o number for the 2024, kasi hindi natin pwede sabihin 2025, hindi pa tapos ang 2025. Redirected ako sa 2020 pa rin, 2023 pa rin. So, ibig sabihin, yan pa rin yung number. Okay. So, kung titignan natin yung pattern from 2019, 2020, 2021, up to 2023, yung last, the people suffering from errors of refraction, uncorrected, unaddressed, hindi nila alam na meron silang grado or alam nila pero walang way para i-manage yun, is about 123.7 million in 2019. Pero, pansinin nyo, in 2020, biglang 88.4 million. So, bumaba, di ba? Bumaba. Ang reason dyan, kaya ganoon bumaba in 1 year time, globally, it is because of the aggressive initiative of the World Health Organization, the WHO, at saka yung International Agency, IAPB, for the Prevention of Blindness. Napakaraming programs globally na inobserve naman ng mga country na talagang nag-promote about eye care services. On our part, di ba, kaya nga pagka Sight Saving Month at saka World Sight Day, meron tayong mga activities, meron tayong mga programs, meron tayong outreach services because we are promoting the importance of having an access to an eye care service. Importante yan. Hindi porket ang tingin mo, kasi ano ba ang basihan mo na malinaw ang mata mo, di ba? How sure are you that you have a clear vision? For example ikaw ay never ka nagpa-eye check up. Simula ikaw ay elementary, tapos nagpa-eye check up ka, eto na, college ka na. So, since first time mong pumunta sa isang eye care practitioner, it turned out na you have a grade of -3. Ang pagkakaroon mo ng -3 diopter sphere ay hindi lang ngayon na ngayon. Ibig sabihin, dati pa, meron ka ng grado. Pero, hindi ka aware kasi hindi ka nag-undergo ng eye care services. No? Or kasi, nung bata ka, ang naka-alphabetically arrange ang upuan mo sa klase, di ba? Pag elementary tayo, alphabetically arrange yan lagi para nga ma-remember ni teacher kaso, ang surname mo, letter A. So, lagi ka nasa unahan. Ang lapit mo sa board. Akala mo, ang linaw na ng mata mo. Nalaman mo lang, malabo ang mata mo, kasi nung college ka, napansin mo, umupo ka sa likod, hala, bakit di ko nakikita? So, yung mga ganyang scenario. Ngayon, yun yung dahilan, bakit from 123.7 million, naging 88.4 million. So, very good tayong lahat dyan. Ang globe,
88.4 million hindi bumaba? Ano dahilan? Ano reason? Anyone? Bakit hindi na bumaba? Ang galing nung una oh. Ang bilis ng pagkababa. Significant yan. Bakit biglang 88.4 up to 2023 yung pa rin? Baka nga 2024 yun pa rin Ano po ang dahilan? Anyone? Ako pala nawawala. Okay. Ayan, thank you. Naririnig ako? Okay na? O sige, tanong ko ulit. Bakit from 2020 up to 2023, 88.4 million pa din? Bakit hindi nabawasan? Sabi ko nga, significant findings Yung 2019 to 2020, bumaba. Pero bakit nag-remain na lang doon? Ano yung mga possible reasons or factors? Bakit naging stagnant yung number, yung data? Any answer? Rinig ba? Okay, sige, anong sagot? Mia. Doc, try lang po. Pwede po kasing financial problem. O pwedeng financial problem. Ano pa? Totoo naman. Ano pa? Globally, ano naging problema? Yes, no? Tama yung mga sinasagot nyo, hindi na-address, hindi aware. Pandemya is a big factor. Bakit hindi bumaba? Sige, napababa from 2019 to 2020. Kaso, nagkaroon ng pandemya. Nung pandemya, lahat nasa bahay. So, kung binalak mong magpa-eye check up, hindi. Bawal lumabas. Limited ang taong lumalabas. And aside from that, na-expose ka sa too much near work. Kasi lahat ng gagawin mo online. Whether yaan pa ay ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, kahit hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nag-aaral, ang way of communication mo to the outside world is online. Bumili ka ng pagkain online. Kasi bawal ang face-to-face sa kahit ano. So, hindi nagkaroon ng chance pa yung gusto magpa-check up na magpa-check up on that time, di ba? Puro tele lang yan, teleconsultation. Natigil din ang mga outreach activities. Alam nyo, during that time, hindi ko alam kung anong grade kayo niyan, anong year, level, educational level kayo nung 2020. Ano pala? Nasa senior high yata kayo no? O. Eye care services virtually. So, yan yung mga factors. Bakit hindi, di ba? Bakit naging remain stagnant pa rin sa 88.4 million? Nanggaling sa pandemya, na-expose sa near work, ngayon 2023, 2024, hindi nabawasan dahil because of too much near work noong pandemya, hindi na nawala sa system natin ng pangangatawan natin na i-lessen yung near work. No? Wala ng pandemya, pero naka-attach pa rin tayo sa ating mga gadgets 24/7, 'di ba? No? Sa school nyo, sa work nyo, naka-expose kayo sa gadgets. Pag uwi nyo, ang ating pastime pa rin ay nakahawak pa rin ng gadget. Kaya ayan, meron pa rin tayong mga errors of refraction. Next, noong 2019, 65.2 million and 94 million 2020 up to present, no? Bakit may yung katarata dumami pa? Kasi nga, 'di ba? All those gadgets, yung ating mga senior, mga oldies na kasama sa bahay, natuto rin naman silang gumamit ng cellphone, lahat ng digital devices. Majority of our oldies, ang mga eyeglasses niya dahil nasa bahay yan, mga uncoated, di ba? Yung mga younger generation lang naman ang mahilig dyan sa blue coat lens,
multi-coated lenses. So ayan, alam natin, nagpapagress ang cataract because of exposure to radiation. At ano pa? Siyempre, 2020, pandemya, kung na-diagnose ka ng may katarata ka noong 2019 at you plan to have it removed 2020. Kaso nga may pandemya. Alangan naman pumunta ka sa ospital para magpa-cataract surgery. Bawal nga lumabas ang mga tao, lalong-lalo na ang senior citizen, di ba? Because they are prone para mabilis mahawa ng COVID-19. So hindi. Canceled yung mga schedule ng cataract surgery. And remember, di ba, nung mga panahon na yon, pag pupunta ka sa ospital, kahit hindi naman COVID-19 related yung iyong symptoms, masakit ang tiyan mo, anong gagawin sa'yo, di ba? Sabihin, mag-test muna po tayo sa COVID-19. Baka po kayo, positive, di ba? Kaya yon, hindi ka na magpapaschedule for a cataract surgery. No? Sabi ko nga, kaya hanggang ngayon, ganyan pa rin yung number kasi nga, nagkaroon na ng mga katarata, yung mga bumilis ang pagkakaroon ng katarata ng mga oldies natin na sabi natin 40, 50 years old na exposed naman sa gadgets. Okay? Next. 6.9 million. Noong 2019, nag-increase. 7.7 ang may glaucoma. Bakit? Di ba pag may glaucoma ka, yung mga ganyang diseases, dapat lagi kang may regular check-up. Kasi nga, minomonitor ang ating intraocular pressure, pati ang damage sa optic nerve. Bawal lumabas. So lahat ng follow-up check-up mo, hindi mo nagawa. Kaya, hindi na monitor yung may mga glaucoma. Then, eto naman, bakit yung corneal opacities? The same lang yung number. Hindi tumaas, hindi bumaba. Kasi nga, from 2019, 2020, less yung taong lumabas, less yung accidents. Commonly kasi, di ba, kaya ka nagkakaroon ng mga corneal opacity because of accidents. No? Isang factor yan. Or, less yung exposure mo sa possible allergens na pwede mag-lead sa corneal opacity, di ba? Yung mga infections mo, walang lumalabas kasi. Kaya, same yung number. Then, diabetic retinopathy naman, 3 million noong 2019, 3.9 million 2020 onwards. Ano naman kayo yung reason? Ano yung reason? Bakit po kaya dumami yung may diabetic retinopathy? Anyone? Ano po? Yung lifestyle po nung pasyente. Oo, yung lifestyle, 'di ba? 2020, yun pa rin. Yung COVID-19 pa rin may problema. Siyempre, natigil sa bahay. So, anong ginawa mo, di ba? Andyan natuto ka magluto. Siyempre, kung ikaw nagluto, kumain ka din, di ba? Yung iba naman, panay ang pa-deliver ng pagkain. Nasa bahay lang di ba? Kaya, nagkaroon ka ng diabetes mellitus. Yung pagkakaroon mo ng diabetes mellitus at para dun sa mga tao may diabetes na, hindi rin nakapag-monitor or follow-up. Naging malala, pati kanilang mata ay naapektuhan ng kanyang diabetes mellitus kaya nagkaroon ng diabetic retinopathy. Okay? So for trachoma, 2 million noong 2019, 2020, up to now, ganun pa rin. Actually, trachoma is not a problem in the Philippines kasi malilinis naman ng mga Pilipino, di ba? Kahit pa paano, may tubig naman sa atin. Trachoma is common in countries wherein hygiene is a problem o kaya walang tubig like in Africa, in India. Ano nga ba ang trachoma? Recall tayo ng ocular disease. What is trachoma? Anong ocular structure ang affected by trachoma? Anong sabi ni Doc Sherwin dyan? Sa trachoma. Eyelid po, Doc. Eyelid can be affected. Ano pa? Conjunctiva po and cornea.
Okay. Kasi di ba magkakatabi sila. So trachoma, ang talagang affected dyan muna, conjunctiva, di ba? Conjunctiva, nagkaroon ng inflammation, infection. Kaso, katabi si eyelid, di ba? The eyelid has a contact with the conjunctiva kasi we have palpebral conjunctiva at saka bulbar conjunctiva. Affected din si cornea. Ang end result niya, nagkakaroon ng corneal opacity, di ba? At least may recall tayo, di ba? Ngayon naman, yung presbyopia. Hindi nagbago yung number, 2019 up to present. Ano ang reason? Hindi nako-correct yung mga presbyopic people natin. Madami pa rin. Bakit ang dami ng mga presbyope? Ano po ang rason? Anyone? Alam nyo yan? Sino po? Bakit ganun pa rin ang number ng mga people suffering from presbyopia? Kasi sabi natin, di ba, presbyopia is also considered as a vision impairment. Near vision impairment. Kasi kung wala kang eyeglasses, hindi ka makakita sa malapit, ba't man lang hindi nabawasan yung presbyopia, 2019 up to present, yun pa rin. Ano ang biggest factor dyan? Anyone? Try lang po. Sige po. Kasi age related po siya, hindi siya disease related. O kung age-related siya, anong meron? Sige pa, more pa about sa age talaga yan. O bakit mas marami? So naturally lang po nagde-develop yan pag dumating na dun sa edad na magiging yung lens. O age-related siya. Tsaka kasi ang reason dyan, again, kung nababasa po natin with the current events, di ba sinasabi, the world is aging. Kasi po, maraming geriatric patients. Mas maraming matanda kesa bata. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba, dati, very few, minimal lang yung na-awardan ng it reaches 100 years old. Pero ngayon, marami na, di ba, na nagwa 100 years old. No, maraming matanda kesa bata ngayon. Up to this point pero syempre dadating ang panahon na mas dadami yung mas bata sa matanda. Kasi nga may mga factors, 'di ba? After nung pandemya, 'di ba? After nung pandemya, clear na sa pandemya, maraming nanganak, 'di ba? Maraming buntis. Kasi nga nasa bahay lang si daddy at mommy. O, di ba? Marami silang love sa isa't isa. Yun ang dahilan. Totoo yun. Kaya dadating yung time, syempre mamamatay na yung mga gerya sobrang tatanda na. Ito na yung mga kapalit, mga product ng pandemic babies. Di ba? Kasi yung mga matatanda ngayon ay product sila ng baby boomer years. If you are familiar with that, basahin nyo yung mga generations. Baby boomer years. Ito yung after ng war. Siyempre, after ng war, love, diba? Kaya noong mga panahon noon, maraming buntis, maraming bata ipinanganak. Yung mga bata noong baby boomer year, sila yung matatanda ngayon. Diba? Marami sila. Okay, next. Kung nare-recall kanina, doon sa last definition ng low vision, binanggit natin that the low vision definition should be aligned with the SDGs, Sustainable Development Goals. Yung SDG, kung ikaw ay mga officers ng klase, familiar ka dito, pero kahit na hindi officer, dapat familiar dito. Kasi this is a United Nations initiatives.
Na sa mga officer naman, ito, pag nagpapasa sila ng proposal, nakalagay doon sa form nila ano yung SDG na naka-align para doon sa activity nila. Bakit sinasabi na ang World Health, ang definition ng low vision should be aligned with this? Kasi nga, if you assess and manage properly a low vision case, you are aligning it with this goal. Ano yung mga example? Actually, silang lahat pwede. 1, good health and well-being. Goal number 3, good health. Well-being ng isang low vision case. Another, number 4, because of you as an eye care practitioner, you give quality education to a student who is suffering from a low vision condition. Kasi dahil sa'yo, nakapag-aral siya, binigyan mo siya ng iba't ibang devices for the patient to make studying easier. Siyempre, alam natin, if that is a low vision case, hirap na hirap bumasa. Ikaw bilang eye care practitioner, alam mo that there are devices that can help the people with the student with the low vision condition to read. Meron tayong magnifier, no? Aside from magnifier, meron tayong tinatawag na writing guide to guide the patient while writing. Kasi kung ikaw ay patient suffering from a low vision condition, pag nagsulat ka, hindi yan diretso. 'Di ba? Tataas yan or bababa. I am sure meron sa inyo pag nagsusulat na walang linya yung papel, yung sulat pataas or pababa. Hindi ka pa low vision yan, ha? What more kung low vision condition yan? O, di ba? May tatamaan dyan. Hindi nagsusulat ng diretso. Di ba? So, bibigyan mo ng mga devices na yon. Kung yung the regular paper, hindi siya makasulat ng diretso, pwede mo siyang bigyan na customized lined paper. No, bold lines na paper na because of the online shopping, napakarami niyan na. Pero syempre, ikaw yung magga-guide sa patient. Ikaw ang magre-recommend. Student, pwede kang bumili nito sa available to sa online. Makakatulong sa'yo sa pag-aaral mo. Okay? Then, yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina may I share with you kasi importante to para makita nyo yung importance nyo as an eye care practitioner. Diba? Sa second semester, meron tayong low vision case. And we want na ang mahanap natin low vision case ay talagang matututo tayo, no? May impact sa atin. I would like to share yung mga naging pasyente kami na may impact talaga. One is a student, elementary school student siya. Alam niya na low vision case siya, kaya nga nag-aaral siya sa isang school who are catering for special education. SPED pa dati, ngayon SNED na, is Special Need Education, SNED. Okay? So, bakit siya bakit siya under sa SPED or SNED? Kasi nga, visually impaired siya, low vision condition. That student is suffering from congenital cataract. Inoperahan siya nung baby pa siya. Pagka inooperahan ka kasi ng katarata na baby ka pa lang, hindi ka nilalagyan kaagad ng IOL. May certain age para magkaroon ka ng another surgical procedure para lagyan ka ng IOL. Itong bata na to, because of economic status, tinanggal na lang yung katarata, pero hindi nilagyan ng IOL. So the patient is wearing high plus lenses. If I am not mistaken, patient is wearing plus 14 diopter sphere. And that prescription glasses, the patient is using it for distance viewing. So sa pagtingin sa nakasulat sa board, so whatever is being projected,
no? Pero pagka malapitan, the plus 14 is not enough. Meron siyang magnifier, pero ang problem niya, syempre pag magnifier, di ba, ano lang ba yung diameter ng magnifier? Ang liit lang. Paano para matapos mo yung babasahin mo, di ba? Lipat-lipat ka. Yun yung kanyang difficulties. With that, syempre, mabagal yung kanyang submission ng kailangan or pag magsusulat siya yung huli. Pero accepted niya na siya ay isang low vision case. Pinasyente siya sa clinic, mga 5, I think less than 10 years ago. Pinasyente siya sa clinic. And it's just so happen na uso na yung online shopping. Si clinician, nakahanap siya from online seller ng page size magnifier. Readily available na yan kahit i-browse nyo. Magnifier, kaya siya page size magnifier kasi kasing laki siya ng isang page ng book. Which is very useful sa isang low vision, di ba? Hindi nahahawakan mo yung magnifier pa isa-isa, no? Ipapatong mo lang yon on top of the reading material, the whole paragraph, the whole sentence, mababasa mo. No? So with that, we change lives, di ba? Makikita mo sa mukha ng bata na tuwang-tuwa siya doon sa ibinigay. No? So ganun din yung gagawin natin. Dapat may improvement in the activities of daily living of the patient. That is one. Another patient, ito recent lang to, last year. Last semester actually. So yung 5th year ngayon, no? Ang naging pasyente naman niya, estudyante, pero college student, no? Psychology student from the National Teachers College. Ngayon, yung dispensing na, meaning, kung familiar tayo, bibigyan na natin ng eyeglasses, di ba? Pero nga sabi ko sa inyo, in low vision management, we are not only limited to giving the prescription glasses. We give all the devices needed by the patient. Ngayon, baka magtataka kayo, all the devices, ang mahal naman yan. Napakamaraming mura lang. No? Affordable devices that you can give to your patient. Binigyan namin ng tinatawag na writing guide. Writing guide from the term itself, this is a device that will help the patient while writing. Para nga ang sulat, hindi pa taas, hindi pa baba. Nagulat yung pasyente, sabi niyang ganon. Meron palang ganitong device. Bakit ngayon ko lang kayo nakilala? Sabi doon sa clinician. Ang tagal-tagal ko nagkakaroon ng difficulty sa pagsusulat. Meron palang ganito. Kayo lang nakapagbigay sa amin. Sabi niya pa, bakit ngayon lang, 4th year na ako, ang tagal ko nahirapan, pero very thankful pa rin yung pasyente. Kasi nga, sa last year niya na, 4th year college siya ng psychology, mas mapapabilis yung mga ginagawa niya, di ba? Pag may exam siya, gagamit lang siya ng writing guide, maayos yung sulat. No? So, naging masaya yung pasyente, sa inyo rin, magiging masaya kayo, kasi tinulungan nyo, natulungan nyo yung pasyente. So, yan yung mga ini-aim natin. No? So, 2 na, 3 and 4. Ano pa? Because of your assessment and management to your patient, you can give your patient a decent work. If the patient has a good job, definitely, meron siyang economic growth. Diba? Ayaw natin ng ating pasyente ay maglaland lang as massage therapist. Kaya nga sabi ko sa inyo, in the near future, ayaw natin ng masahista yung dadalhin yung pasyente, ha? Kasi nag-shift na siya sa other senses niya. No? Kasi kung nag-guide yan, na-assess, na-manage na isang eye care practitioner, that patient can have a good job. Kasi kalamihan ng mga low vision patient, natapos siya ng college eh. Meron niyang diploma eh. Bakit hindi makapasok sa job na ini-aim niya? Diba? Aaralin mo rin yan, aaralin din natin bakit hindi. Diba? Ito naman, share ko lang din sa inyo regarding the decent work, na pasyente rin natin dito yan, pasyente din siya ng RBI, Resources for the Blind Incorporated. Sabi ko nga, this is your future internship site. Patient siya doon, and at the same time, kasi naging friend na namin tong patient na to, nagiging pasyente siya ng mga clinicians. So last
time para naging patient din siya ng 6th year naman natin. Eto naman, ganun din, congenital cataract, inoperahan ng bata, hindi nilagyan ng IOL, kaya siya ay high amount plus 19, I think. Pero alam nyo, saan siya nagwo-work? He is working at Soler Hotel. Ano ang work niya? Siya yung kumbaga sa quality. Siya yung mag-check ng uniform ng mga empleyado doon. No? So, hindi lang massage therapist. When you say checking the uniform, hindi siya yung planchadora doon. Tinitignan niya kung maayos ang pagkakalagay ng nameplate and everything. As in yung BS. Remember, if you are in a 5-star hotel, talaga naman yung ayos ng mga tao doon, di ba? Talagang high-end. Hindi pa pwedeng may lukot-lukot yung suot mo. O yung suot mo, mali ang pagkaka-buttons and everything. So, ang ganda na kapag kakaganon, may success stories yung ating mga patients with low vision condition. So, dyan pa lang, 3, 4, 8. Siyempre, kung may decent work, increase in merong economic growth, definitely, there will be no poverty, SDG 1, there is zero hunger. These are some of the examples. Pero itong 17 na ito, pasok to sa definition ng low vision. Next. Kanina, dun pa rin sa lowest part ng definition ng low vision, IPEC. Ang ibig sabihin nun, Integrated People-Centered Eye Care. This is a program under pa siya nito, 2030 Insight. No? Mga initiatives yan ng World Health Organization. Okay? So, ito, global data, binanggit na kanina. Etong nasa last part, IAPB Vision Atlas, try to visit this site. Kasi this site give you a data on the visual impairment per country. No? So, na-visit ko ang Philippine data. Kaso, sa Philippine data, limited pa lang yung makukuha yung data. The rest nakalagay in process, in progress. No? Ito yung some of the data na nakita ko. So, Philippine data taken in 2020. So, nandyan naman yung legend, no? Yung when it comes to color, mild and the near. So from the color itself, makikita natin that many are suffering from mild type of vision impairment, meaning unaddressed error of refraction at saka cataract yan. Good thing naman, very minimal lang yung suffering from blindness talaga. Okay? Next. Another data. Ito naman, ang data na ito is for decades. Kaya sabi dyan, over 30 years, starting from 1990, 2000, 2010, at 2020. You will notice that there is an increase in the following types of visual impairment. Diba? O, yung ating near, because of an increasing number of geriatric population, a mild type, maraming errors of refraction because of the result of the pandemia, and the moderate type, ayan, increasing in number. Kaya kailangan very aggressive din tayo sa pagpo-promote ng eye care services. Another. So, ganito. Siyempre, if a country is suffering from a higher percentage of his people suffering from vision impairment, it means there is also a high percentage of economic loss. Bakit? Di ba? Lesser productivity. Nagtatrabaho ka sa kumpanya, pero ikaw naman pala ay may visual impairment. Namamali ka ng ginagawa mo. Di ba? No. So pag mali ng gawa, ulit-ulit yan. Kaya meron tayong productivity loss, economic loss. So malaki yung implication. Hindi maganda na maraming malabo ang mata or visually impaired
ang mga tao sa isang bansa. Okay? So ito ang leading cause, uncorrected. Dalawa ang leading cause EOR at saka cataract. Okay? So inulit natin kanina. Then, ito nga, the World Health Organization initiatives on vision impairment. So ano-ano, banggitin na lang natin yung mga few years back. One is launched in 1999. Mga hindi pa kayo taon yan, I know. No, in 1999, World Health Organization together with IAPB International Agency for the Prevention of Blindness, they launched a program. Ang pangalan ng program nila, Vision 2020, The Right to Sight. Kasi nga, papunta na yan sa year 2020. Kaya yun yung title ng program nila. Doon pa lang, noong 1999, ito na yung pinag-uusapan, eliminate avoidable blindness by year 2020. Kung bare-recall natin kanina, from 2019 to 2020, achieve. Nabawasan, di ba? From 120 plus million, naging 88 million. Na-achieve yun. No? So, okay tayo dyan. Diba? Sabi natin, focus on these two leading causes of blindness. Then, noong 2019, 1999, tas noong 2019, bago mag-2020, nagkaroon ng report on vision. So, ang sabi dito, dahil nga may ganyan, 1 billion people pa rin suffering from different categories of vision impairment, kaya nag-launch ng IPEC, Integrated People-Centered Eye Care. Aside from that, meron tayong tinatawag na universal health coverages. Okay? Ano yung IPEC? So sabi dito, adopted in 2020. So ano ang kanya? Embed eye care into the primary health care. Embed eye care. Kasi sabi ko nga sa inyo dati, di ba? Pagka mga healthcare services like yung PhilHealth, ang after lang sila yung ano ba, mga sakit-sakit like cancer, nagkaroon ka ng tawag dito, yung sa mga heart diseases, kidney problem, yun lang. Ngayon nga, isinama na yung eye care services sa PhilHealth. So, achieve na yon, di ba? Ensure equitable access to eye care services. Napakakonti ng optometrists. Wala pang 20,000 ang licensed optometrists. Yung recent board passer natin, ang kanilang license number is nasa 18,000 pa lang. So, hindi pa umaabot. Napakakonti. Ganun din naman ang ophthalmologist. So, kulang na kulang. Okay? Then, we have to strengthen the health system, di ba? Yung eye care delivery natin. Okay, then we also have, malapit na, actually hindi siya matatapos, pero ika-cut ko sa, kung saan parehas na cut ko na slides. We have the Specs 2030. Kanina pinag-uusapan natin, gearing toward 2020. So, sa mga plan naman na yon, may na-achieve naman. So, ngayon, ang focus naman natin, 2030, kasi 2025 na tayo. Diba? 5 years from now. So, graduate na kayo, magiging colleagues na tayo. Dapat, nakako-contribute na tayo dito. Okay? So, sabi dito, 36% of people with distance vision impairment, wait lang ha. Wait ako sa camera. Wait ako. Okay, 36% of people with distance vision impairment due to refractive error have received access to pair of spectacles. So, meron, no? 36% nga lang. Ano yung under specs 2030? May 5 pillars siya. Bakit siya specs? O improve access to refractive services, no?
So dapat, kaya nga tayo nag-outreach di ba? Para doon sa lugar. Ang totoong outreach, pupunta ka sa lugar na hindi available ang eye care services, no? Then, build capacity of personnel to provide eye care services. Dapat maraming nagpo-promote sa atin, maging active ang mga eye care professionals, no? Let us promote yung mga sight-saving month, not only during the sight-saving month, not only during the World Sight Day, di ba? Tapos, sabi pa dyan, no? Improve population education. Let us educate, no? Ang education yan sa inyo pa lang sa mga kasama nyo sa bahay. Kung alam nyo merong wrong practice of eye care, i-correct nyo na. Diba? Or ikaw mismo, i-correct mo yung sarili mo. Ano ba yung dapat? No? Para sa ating eyesight, sa ating vision. Okay? Sa lahat ng kakilala nyo, i-promote nyo ang eye education. Ano ang dapat at dapat as early as kung ano pa yung pinaka-earliest age, tinuturuan na natin ng proper eye care. Binabawasan natin ang paggamit ng gadgets sa mga kapatid nating maliliit pa. That is one. Reduce the cost of refractive services. Okay? Readily available yan, di ba? And we are helping it by providing outreach. No? Mga optical mission sa mga cannot afford to have a prescription glasses. And strengthen surveillance and research. Ano ang pakailam nyo dyan? Meron kayong 3 semesters of research subject, 1, 2, and 3. Ang nire-research nyo, ang mga research topic nyo ay tungkol sa mata, di ba? So dapat yung mga research nyo should be a contributory factor para naman kaisa natin ang World Health Organization sa kanyang mga plans. I will end with this. Papasok pa tayo pare-parehas section C. See you GDLSC 203. I hope bakante na siya ng 1 o'clock. Section D, thank you also. So, bibigyan ko kayo ng kopya. I hope within the day of this. Actually, parang hindi pa kasi marami itong kasunod pa. Ha? O sige, thank you. Happy lunch, happy lunch. Salamat po. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Thank you po, Doc. Thank you din. Thank you, Doc. Salamat, Thank you salamat. po, Happy Doc.